Magandang araw, ang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa alegorya ng yungib. Ito ay isinulat ni Plato. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa alegorya ng yungib. Ito ay isinulat ni Plato. Ang alegorya ng yungib ni Plato, isinalin sa Filipino ni Valita A. Enrijo. At ngayon, sinasabi ko na hayaan mong ipakita ko ang isang anyo na dapat mabatid o hindi mabatid tungkol sa ating kalikasan. Pagmasdan, may mga taong naninirahan sa yungib na may lagusan patungo sa liwanag na umaabot sa kabuuan nito. Sila ay naroroon mula pagkabata at ang kanilang mga binti at leeg ay nakakadena kung kaya't hindi sila makagalaw. Hadlang ito sa pagkilos pati ng kanilang mga ulo. Sa di kalayuan, sa taas at likod nila ay may apoy na nagliliyab. Sa pagitan ng apoy at mga bilanggo may daang papataas. Kung ang paningin mo ay dadako sa mababang pader nito, may hahalin tulad ito sa isang tabing na pinagtatanghalan ng mga puppet. Nasilayan ko. At nasilayan mo rin ba ang mga taong dumadaan sa pagitan ng mga dingding na may daladalang mga monumento at larawan ng mga hayop na likha sa kahoy at bato? Ang iba sa kanila ay nagsasalita, ang iba ay tahimik. Naipakita mo sa akin ang kakaiba nilang imahe, sila nga ay kakaibang mga bilanggo. Tulad natin, ang tugon ko, na ang tangi nilang nakikita ay pawang sarili nilang mga anino. Totoo, ang sabi niya. Paano nila makikita ang anuman kung hindi sila pinahihintulutang gumalaw maging ang kanilang mga ulo? At may mga bagay na dapat lamang dalhin sa paraang dapat lamang makita ng mga anino? Oo, sabi niya. At kung nakaya nilang hindi sumang-ayon sa isa't isa, hindi ba nila ipinalalagay na sila ay tumutukoy ng kung ano paman para sa kanila? Tunay nga. At sa higit pang pagpapalagay na ang mga bilanggo ay may alingaw-ngaw mula sa ibang dako. Hindi ba nila natitiyak na baka guni-guni lamang ito ng isang dumaan at may ipinagpapalagay tungkol sa pinagmumulan ng tinig? Walang tanong-tanong ang tugon. Sa kanila, ang sabi ko, ang katotohanan ay walang kahulugan kundi ang anino ng mga imahe. Iyan ang tiyak. Ngayon, balikan muli natin kung ano ang likas na magaganap kung sakaling ang mga bilanggo ay maging malaya at di maaabuso sa kanilang pagkakamali. Sa una, kung ang isa sa kanila ay mapalalaya at biglang tumayo, lumingon, lumakad at tumingin patungo sa liwanag. Ito mismo ang magpapalungkot sa kanya. Gayon din, hindi niya makikita ang dati niyang kalagayan sapagkat ang tanging nakikita niya ay mga anino lamang. Pagkatapos isaisip, tinura ng isa na ang kanyang nakita noong una ay guni-guni lamang. Ngunit ngayon, siya ay papalapit na sa pagkatao. Nakikita niya, mayroon na siyang maliwanag na pananaw. Anong magiging tugon niya? O kaya ay maaari mong isipin na ang kanyang guro ay nagtuturo ng mga bagay na dapat niya lamang kilalanin. Hindi ba siya nagugulumihanan? Hindi kaya siya mahumaling na ang anino na kanyang nakita noong una ay mas tunay kaysa mga bagay na nakikita niya sa kasalukuyan? Malayong katotohanan. At kung siya ay napilitang tumingin ng diretsyo sa liwanag, wala ba siyang nararamdamang sakit upang siya'y magkubli sa nakikitang bagay? Kanya bang aakalain na siya ay nasa katotohanang mas maliwanag kaysa mga bagay na nakikita sa kasalukuyan? Totoo ang sabi niya. At kung ipinalalagay pang muli na siya ay atubiling hinila pataas sa matarik at baku-bakong daan hanggang sapilitan siyang makarating sa harap mismo ng araw. Hindi ba siya mahihirapan at magagalit?
Kapag nilapitan niya ang liwanag, ang kanyang mga mata ay maaaring masilaw at hindi niya magawang makita ang mga bagay-bagay sa kasalukuyan. Ang katotohanan. Hindi muna sa kasalukuyan, sabi niya. Kailangang mahirati ang kanyang paningin sa dakong itaas ng mundo at makita niya ng maliwanag ang mga anino. Kasunod ay ang refleksyon ng tao at iba pang bagay sa tubig at ang mismong mga bagay. Pagkatapos, tititig siya sa liwanag ng buwan at mga bituin at sa maningning na kalangitan at kanyang makikita ang ulap at mga bituin sa gabi ng mas maningning kaysa liwanag ng araw na hatid ng umaga. Tiyak. Higit sa lahat, magkakaroon siya ng kakayahang makita ang araw, hindi lamang ang refleksyon niya sa tubig kung hindi makita niya ang sarili sa kinaroroonan, at hindi sa iba pa man, at siya ay makapagninilay-nilay kung sino siya. Tiyak. At siya ay makararating sa pagtatalo na siya mismo ay naglaan ng panahon. At ang gumagabay sa lahat ng ito ay yaong nakikita sa mundo, na naging dahilan upang siya at ang kanyang kapwa ay masanay sa pagtitig. Liwanag, sabi niya. Una niyang makikita ang liwanag pagkatapos ang dahilan tungkol sa kanyang sarili at kung maaalala niya ang dating tahanan at ang karunungan sa yungib, pati ang mga kapwa bilanggo, hindi ba niya maipalalagay na mapaliligaya niya ang sarili sa pagbabago at kaawaan na lamang sila? Tiyak at tumpak. At kung sila ay nasanay na sa pagtanggap ng mga karangalan sa kung sino sa kanilang mabilis na makapuna, sa pagdaan ng mga anino at makapagsabi kung sino ang nakaranas niyon dati, kung sino man ang makapagpapasya ng mahusay para sa kinabukasan, sa iyo bang palagay sino ang makapag-iingat sa tinatawag na dangal at kaluwalhatian? O kaya'y kainggitan ba ang may taglay nito? Hindi ba niya babanggitin ang tinuran ni Homer? Mas mabuting maging mahirap na alipin ng dukhang Panginoon at matutuhang tiisin ang mga bagay kaysa isaisip ang kanilang ginagawa at mamuhay katulad ng kanilang gawi. Oo, ang sabi niya. Sa palagay ko ay pipiliin niyang magtiis kaysa aluin ang mga huwad na akala at mabuhay sa kahabag-habag na kalagayan. Para makatiyak, sabi niya. Kung mayroon mang paligsahan at kailangan niyang makipagtagisan sa pagsukat sa mga anino, kasama mga bilanggo na kailanman ay di nakalaya mula sa yungib. Sa sandaling ang paningin ay nananatiling mahina at bago ito maging matatag, may dapat isaalang-alang sa panahon na kakailanganin upang makamit ang bagong kalagayan ng paningin. Hindi ba siya katawa-tawa? Sasabihin ng tao sa kanya na ang pagpunta at pagdating niya ng wala ang mga paningin ay mas mabuti na hindi na lamang isaisip ang pag-unlad. At kung sino man ang sumubok na palayain ang iba at gabayan patungo sa liwanag, hayaang hulihin ang nagkasala at dalhin nila sa walang tanong, ang sabi niya. Ito ang kabuuan ng alegorya. Ang sabi ko, maaari mong dagdagan, mahal kong glaw ko ng mga dating katuwiran. Ang bilangguan ay mundo ng paningin, ang ilaw ng apoy ay ang araw. Hindi mo ako mamamali kung ipakakahulugan mo na ang paglalakbay papataas ay maging pag-ahon ng kaluluwa patungo sa intelektual na mundo batay sa mahina kong paniniwala. Aking ipinahahayag, ito ay batid ng Diyos maging tama man o mali. Ngunit tunay man o huwad, ang aking opinyon sa mundo ng karunungan ay ito. Ang ideya ng kabutihan ay nananatili sa huli at matatagpuan lamang ng may pagpupunyagi. At kapag ito'y natagpuan, ang lahat ng bagay na maganda at tama sa daigdig at ang pangunahing pinagmulan ng dahilan at katotohanan ay yaong sinumang may kapangyarihang kumilos ng may katuwiran sa publiko o pribadong buhay. Sa makatuwid, kailangan na ang kanyang mga mata ay may matibay na tuon para sa mga bagay na ito. Masang-ayon ako, sabi niya, hanggat may kakayahan akong maunawaan ka. At ang sabi ko,
Huwag kang magtaka sa iba na may magandang pananaw na ayaw man lang magbahagi para sa kapakanan ng tao. Para sa kanilang kaluluwa sa itaas ng mundo ay madali lamang kung saan sila'y naghahangad na manirahan. Maging likas ang kanilang paghahangad kung ang ating alegorya ay mapagkakatiwalaan. Oo, tunay na likas. Mayroon bang bagay na nakapagtataka sa mga taong nakadaan mula sa banal na pagninilay-nilay patungo sa makasalanan nilang kalagayan o gumawa ng labag sa kagandahang asal? Samantala, habang ang kanyang mga mata ay kumukurap, bago siya mahirati sa kadiliman, siya ay mapipilitang lumaban sa korte o sa ibang lugar tungkol sa anino ng imahe ng katarungan at mapagpupunyaging maunawaan ng ganap ang katarungan. Anuman, ngunit kamangha-mangha ang kanyang tugon. Sino man ang may wastong pag-iisip ay mababatid na ang pagkalito ng mga paningin ay dalawang uri o nanggaling sa dalawang dahilan. Maaring mula sa paglabas ng liwanag o patungo sa liwanag. Kapag nakita niya na sino man na may pananaw na magulo at mahina ay masasabing hindi pa handang humalakhak. Una niyang itatanong kung ang kaluluwa ba ng tao ay maghahatid ng maliwanag na buhay o kaya'y maglalapit mula kadiliman patungo sa araw na labis na nakasisilaw. Kanyang bibilangin ang maligayang kalagayan niya. At siya ay maaawa sa iba o kung nasa isipan man niyang pagtawanan ng kaluluwa na nanggaling mula ilalim patungo sa liwanag, mayroon pang mga dahilan bukod dito kaysa mga halakhak na bumati sa kanya at bumalik mula sa itaas ng liwanag patungo sa yungib. Yan ang sabi niya na dapat itanggi. Ang link na ito ang aking source sa written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Ang alegorya ng yungib ni Plato, isinalin sa Filipino ni Welita A. Enrijo. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!